So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge, yung iba kundi Judge Jinan. Okay guys, balik tayo sa Isabuhay 2017 reviews. At andito na tayo ngayon sa bracket B ng tournament. If i-check nyo yung channel natin, uploaded na doon yung apat na battle, which is yung nasa bracket A. No? Pwede nyo i-check kung may mga gusto ko yung panoorin doon. Check nyo. Ngayon, pasok na tayo sa bracket B at alam ko inaantay nyo tong bracket B. Kaya nga nung sabi ko sa last reviews ko, sa bracket B, ito yung bracket of death kung tawagin, no? Kasi andito si Sayad, andito si Spade, andito si Plasma na finalist ng Isabuhay 2016, di ba? Mot na super rookie, Apex na alam naman natin yung quality or yung kalidad, di ba? Andito lahat ng mga solido na MC, kaya ito yung masasabi nating bracket of death ng Isabuhay 2017, itong bracket B. Kaya alam ko excited kayo sa reviews ko dito sa bracket B. At wag na natin patagalin to. Apex versus Badang sa unang review natin sa bracket B ng Isabuhay 2017 tournament. Let's go! Mauna si Badang, tig 2 minuto dapat, pito ang hurado natin. Isabuhay, pakinggan natin, unang banat. Badang. Hoy, Chinito na Asyano! Bakit ka lumaban dito? Para pag nanalo ang bahay ipasimento? Ikaw lang yung umapak ng barko na walang pera sa bangko. Kala ko ba naman simento? Momento mo to, rapper na... Momento mo to, rapper na desperado na parang si Makagago. Sa sobrang ulul mo, pati payo ng magulang niya, Rapper na si Makagago, no? So baka di nyo kilala si Makagago. Naglaban sila sa Sunugan, no? Makagago tsaka si Price Tag, yung Bad Blood, no? Na may suntukan na nangyari doon. So kung gusto niyo panoorin nyo. Actually hindi naman talaga totally rapper si Makagago yun. Pero ang daming pera ni Makagago. Props kay Makagago. Momento mo to, rapper na... ba naman simento? Momento mo to, rapper na... Momento mo to, rapper na desperado na parang si Makagago. Sa sobrang ulul mo, pati payo ng magulang niya, nire-rebat ni Gago. Yan ang problema, yan ang epekto ng rap sa kanya. Di bali ng broken family sila basta't may bars siyang dala. Aboy bars pa. Diyan bilib ako na bilib sa'yo. Kaya try mong bumili ng karne sa palengke tapos bars ang ibayad mo. Tangina mo. Tignan natin kung di ka saksakin ng tendero, pindeho. Ganyan ka. Magaling ka gumamit ng bars. Tatanungin mo pa yung mga fans. Gusto niyo ng bars? Gusto niyo ng bars? Pumunta kayo sa Makati. There's so many bars. Kumew. Kaya buisit ako sa mga rapper na tulad mo, titindi ng mga imahinasyon. Kaysa dudukutin ko kaluluwa mo, dadalhin ko sa kabilang dimension. Wow! Ang lupit ng kombinasyon. Pare, ako yung mga banat ko, simpleng-simple lang. Oy, props kay Badang, no? Props kay Badang kasi ang galing niya magtugma. Ang galing niya mag-rhyme, no? Kasi yung alam naman natin yung ibang mga battle MC, 'di ba? Minsan nasa-sacrifice yung rhymings pag pumupuntos. Pero kay Badang solid yung mga rhymings niya. Ano pa rin, well constructed pa din. Ayaw mo kong maging tama palagi dahil lagi kang mali. Kapag sinabi kong matalino ka, sinungaling ako, anong totoo? Simpleng-simple lang, bro. Sige, sabihin na natin ikaw na pinakamagaling na MC sa buong mundo, tapos Mongoloid nagsabi sa'yo, maniniwala ba kayo? Kaya huwag ka na magpakara. Baka bauna kita sa ulo ng mga bala. Dahil hindi ko na problema kung di ka pinapakain ng iyong mga bara. Kaya kung walang asenso karir mo, tas may kapatid ka naman na babae, pag-asawahin mo na lang ng hapon. At least doon, kakain kayo ng umaga, tanghali, hapon. At ngayon, hapon na bayaw mo, hindi na 3GS, kaya wawak-wakin kita. Balita ko, malapit ka na mamatay, kayong kamatayan mo, unahan mo na. Dahil ngayong gabi na to, ito ang debate na habang buhay mong ikaka-hate. Pagsisisihan mo ang battle na to na parang iskandal ni Chocolate. At huwag mo kong sinasabihan na pangit ako, kaysa walang kwentang rapper, pangit yung papaya. Okay lang sa akin yan, pero lahat ng mga nagsabi sa akin yan, mga nagandamatay na. Yung 5 nabangga ng truck, basag yung mga muka. Yung 3 hinagisa ng abusep ng granada, putol yung mga paa. Kaya Apex, huwag kang mag-alala, kalma ka lang. Darating ka rin dyan. Di ba galing kang ospital niyan? Pero fuck you
ka. Kung iniisip mo ito na pinaka-the best ko, mga parang simple pero presko, automatic ang lumalabas sa bibig na parang na-press mo. Ako lang naman yung rapper na mataas yung presyo. Samantalang kayo, taga-komento lang ako nakapwesto. At ikaw lang yung mukhang trasher sa artifice. Hindi ka naman artist eh. Maarte ka lang. Peace. Props kay Badang. Sabi ko nga, no, ang galing niya rumime. Tangina, props dun sa writtens ni Badang. Ang nagustuhan ko yung rhyming niya, no, pero ang pinaka naging story ng yung ng writtens or ng content ni Badang is medyo nagagaanan ako sa pinaka naging pinaka sulat niya, no. Feeling ko walang tumama kay Apex doon. Mga kwela or mga jokes yung narinig natin. Tapos, yung kung titimbangin natin yung bigat, medyo hindi rin siya ganoon kabigat. Yun, to be honest, wala akong narinig na punchline, wala akong narinig na direkta kay Apex, no. Wala akong narinig na mabigat na linya kay Badang, no. Pero props dun sa performance niya, yung pag-rhyme niya, ang galing nun. Hindi madali mag-rhyme, guys, no. Hindi madali 'yun. Mahirap 'yun, sobrang hirap nun. Kaya yung pagkakabisado or pagkaka-construct ni Badang dun sa mga linya niya, sa pagra-rhyme niya, props na doon. Pero dahil battle rap to, medyo nakulangan ako sa bigat ng na mga punches, no. Hindi ko nga alam kung may suntok na tumama doon, pero para sa akin pero sa pandinig ko, sa preference ko, medyo hindi ganoon ka naging kabigat 'yun. So, yan, Apex tayo. Yo! Na-hospital ako, tama ka ng impormasyon na nakuha sa akin. Kasi nagka-ulcer ako. Kasi sa tuwing bumabattle lang ako kumakain. Sa tournament na to, nakatadhana kang matalo. Laglag tong veterano sa unang round na para bang si Aldo. Kahit magbayad sa hurado, wala kang... Unang round na para bang si Aldo. So, UFC 'yon. UFC yung tinalo ni Conor, no, sa loob ng 13 seconds sa round 1. 'Yon. Veterano sa unang round na para bang si Aldo. Kahit magbayad sa hurado, wala kang chance na manalo. Parang unang subok ng Mortal Kombat, tapos ang kalaban mo kagad si Motaro. Yung kanta niyang Papaya tumutugtog na sa radyo tuwing alas 3 ng umaga, pagtulog na mga tao. Sa lahat ng laban, lagi na lang binabanatan yung kanta mo, maski laos ka. Kaya malabo na maging mabeta yung Papaya kasi lamog na. Napakayabang neto. Sa pinanggalingan niya, ayaw nang lumingon. Ang hangin-hangin. Flat naman yung ilong. Hoy, pango! Nakakapag-shades ka lang pag natutulog kasi pag nakatayo ka, nahuhulog. Sandamakmak na lait ang maririnig nyo kasi nga kupal to. Deep inside, gusto mo maging katulad ko. Alam mo kung paano ko nalaman na flat yung ilong mo? Ang laki ng butas, oh! Nag-double time siya kay Batas para si Glock 9, grabe. Talagang magkaka-rhyme pa yung sinabi. Tapos yung punchline, tae. Siya nga pala si Badang, ang bad boy ng masa, kumakain ng tae, parang baboy sa China. Yak. Di mo ba napapansin? Di mo ba napapansin? Sa isa buhay, palaging first round ka lang. Pinapakinggan sa'yo ng mga tao, first round mo lang. Dapat ang pangalan mo, first round Badang. Yung tatay mo, sobrang talino. Ang lupit, ang bigat. Bukas pangatlong balik, niya na ulit sa rehab. Yung nanay mo naman, amoy bugret. Yung bilat, kamukha ni Chapuset, tapos yung gupit, army cat. Siguro isa sa yung mami at daddy ay may lahi na monkey. Sa isa buhay, sali pa ng sali. Active ka palagi, ang bilis na mamalaglag parang panty ni Harty pag nakatira ng party tapos nakakita ng karki. Manager daw niya dati si Francis M. Ululi sa kang hamak na tanga. Porke tinapi ka ni Kiko sa balikat ng ilang beses, feeling mo hawak ka na niya. Republic Days pa lang para ka ng waiter na na-corner. Tapos binato mo pa sila Luni at Ron ng mineral water, beer yung in-order. Ang malas mo. Ang daming nang hate sa akin at ikaw yung mapagbubuntungan ko. Wala sa'yong tutulong na santo. Dapat tumutol ka ba dang o sumuko ka na lang bro. Mas maliit ka pa rin sa akin kahit nakatungtong ako kahit nakaupo ako habang nakatungtong ka sa bangko. At kahit itaga mo to sa ulo ni Bato, pinapangako ko na 3 round ka magmumumog ng bayag ko.
Tangina, stage presence ni Apex, dun pa lang makukuha mo na ano eh, lamang talaga siya eh, no. Then ayun, yung pagiging well-rounded ni Apex para sa akin, ayun yung naging edge niya dito sa Battle of Round 1, no. Nag-joke siya. Ito yung sinasabi ko sa inyo kung napanood niyo yung review ko kay Fukuda tsaka Six Threat. Ang comment ko doon is medyo nag-focus talaga si Six Threat doon sa mga rounds niya sa jokes eh, no. Yun yung panoorin niyo yung review ko doon sa Fukuda Six Threat kasi baka maraming nagsasabi na kay Six Threat yung laban. And yes, I agree naman yung una ko napanood yung battle na yon, yung Fukuda Six Threat. Sa preference ko kasi syempre yun pa yung time na hindi pa ako masyadong hapit sa battle rap, no. So siguro para sa akin yung una ko napanood, akala ko talaga Six Threat yun, pero yun nga, nung ginudge natin kagabi, which is uploaded na yun, pwede nyo panoorin. Marami akong sinabi dun about dun sa rounds ni Six Threat. Yun. So ayun, yung gaya nga ng comment ko dun sa mga rounds ni Six Threat about dun sa mga jokes niya, yun din naman yung nangyari dito sa round 1 ni Apex, pero ang pinagkaiba lang, naging well-rounded si Apex. Yung pagiging technical niya, yung pag-spit niya ng mga bars, yung mga punches, yung mga haymakers, tas yung mga jokes, no. Hindi nag-focus si Apex sa mga jokes lang, kundi hinalo-halo niya yung lahat ng elements ng battle rap. Kaya para sa akin ayun yung naging edge ni Apex, no. Don't get me wrong, hindi naghahanap pa rin talaga ako ng solid na linya. Pero this time, hindi ko alam eh, pero parang hindi pa tumotodo si Apex dito, no. Hindi pa ako nakakarinig ng mga solido na linya, solidong mga haymakers, solido na mga punches. Hindi pa ako nakakarinig ng ganun. So feeling ko buwelo na Apex or hindi pa siya tumotodo dito sa round 1. Pero kung pag-uusapan natin yung pagiging round 1, syempre mas may punto, mas may bigat, mas battle wise yung ginawa ni Apex dito compare kay Badang, na para sa akin nag-perform lang si Badang at in-express niya yung in-express niya through words, through rhymings lang, pero mga punches or punchlines medyo wala eh, no. Hindi ko masyadong naramdaman yung mga ganun, unlike kay Apex na yung pagiging well-rounded niya, kahit yung mga jokes niya kasi tumatama yun eh, tas yung mga punto niya, diba. So bigyan ko to ng 8-7 in favor of Apex. 8 lang muna kay Apex kasi alam ko buwelo pa lang niya to. Nakukulangan pa ako sa performance ng Apex dito sa round 1. So I'm expecting more sa 2 and 3, no. Baka mas malakasan niya yung round 1 performance niya, kaya 8 muna. Kay Badang naman, props, hindi ko kayang i-6 yun kasi ang ganda naman ng performance niya. So para sa akin 7 lang. So yun, 8-7 Apex. Ano ba ang pinagsasasabi mo, putang ina mo? Gagawa ka na lang ng invento, hindi pa totoo. Alam mo, makapal-kapal yung palad ko dahil dati ako magsasaka. Baka pag sinampal-sampal kitang putang ina ka, makalimutan mong gago ka. Pareho kayo ni Shehi, walang utak, parang talaba. Pwede sila mambastos, pero sila hindi pwedeng bastusan kasi mga kupal talaga. Pero hindi sa akin yan uubrat na nga. Kamusta na nga pala yung girlfriend mo na si Basha? Naka-recover na ba siya? Kasi nung last Valentine's, tinumbungan ko siya. Ang sarap niya. Parang rally sa EDSA. Napakapit siya. Kaya okay lang sa akin kahit unggoy ang itawag mo sa akin. Dahil ako lang naman na yung matching na napakain sa girlfriend mo na mataba kung saging. Hinigit-higit ko yung bulbul niya na parang hinigit-higit ko yung bulbul niya na parang sumasayaw na baging. Dahil yung dalawang suso niya ginawa kong sanga na parang magdamag ako naglambitin na parang unggoy ano. Nabubuli na ba kita? Baka kasuhan mo na ako niyan. Demandahan parang nanay ni Ann. Kaya kung puro kayo kabaklaan, wag ka na lumaban dito sa flip top, putang ina mo, mag-parlor ka na lang. Total, suki ka naman. Demandahan parang nanay ni Ann. So, ayun yung time na naglabas si Sinyo tsaka si Sheyi. Nagkaroon kasi ng, hindi ko naman masyadong alam yung pinakakwento nun, pero yung battle na panood ko, na-review na natin yun, pwede nyo i-check. Pero sabi nga is, nagkaroon nga daw ng ganon, demandahan, no. So, ayun. Yun lang naman.
Pandon, chismosong pakantutin. Mahilig ka pang gumawa ng storya. Dapat sa'yo magtrabaho sa Manila Bulletin. At yung estilo mo parang loony. Yung mga bara naka-upgrade na. Ikaw ba naman tamping ng Play Store, lagi naka-update ka? Yan. Yan ang epekto ng kahuhuli ng Pokemon nakaabot sa disyerto. Nakahanap ng rare ni Tarantado ang nahuli, si Zaito. At hindi nyo ba alam, sausaw titi sa issue to? Para maging trending, makikisakay, para maging trending din si Gago. Pati post ko sa Facebook, binabantayan mo. Wala naman akong naalala na nag-hire yung nanay ko para gwardyahan mo ako. Ang gwardyahan mo yung mga amo mo. Ganda Si Nuni yun. at si Abra. Dahil pag may nabwisit sa kanila at basagin ang muka, parang si Enigma. Kaya hugasan mo na lang yung plato ni Joseph Amara para lalo ka pang maging bantog. Dahil pag wala kang show, tagasalsal ka ni Ron Helly at kay Joji Porgy, himod-tamod. Kaya yung kamanyakan mo, malaklamsi ang bersyon. Ivan, hinihipuan niyo yung babae kahit hindi pa niyo karelasyon. Tandaan mo, Shantidope, yung kamanyakan niyo, nawawasak ng pundasyon. Kung si Apek mahilig lang sa dede, pero wala dede-kasyon. Time, bakasyon. Okay, no? Para sa akin, yung round 2 ni Badang, hindi rin siya para sa akin, bumaba pa yung intensity at power ng round 2 ni Badang. Kung ikukumpara ko yung round 1 and 2 ni Badang, no? Mas gugustuhin ko yung round 1 niya kaysa dito. Kasi sa round 1, seryoso pa yung atake niya. May mga punto pa siya doon. Pero still, may punto man pero hindi rin ganun kabigat. Pero yung round 2, parang nawalan talaga ng alam mo yun, yung bumaba lalo yung enerhiya, yung power, pero andun pa rin naman yung mga jokes niya, pero feeling ko mas hindi nagiging direkta yun 'di ba, yung atake ni Badang. Yung rhymings na nagustuhan ko sa round 1, hindi ko rin masyadong narinig dito sa round 2. Medyo sablay na yung ibang mga salita or words na ginagamit ni Badang. So, yun lang yung pinaka mako-comment ko dito. Medyo hindi nagkaroon ng choke or ng stutter si Badang, pero para sa akin bumaba talaga yung naging level ng round 2 ni Badang. Hindi niya naabot yung same level ng round 1 niya. Yun. Tinumbungan niya daw yung shota ko. Tanga talaga to. Parang di na kayo nasanay. Paano mo matutumbangan yon? Kinakandado ko yung panty niya pag umaalis ng bahay. O di ba ang galing niya? Ganyan na ganyan mag-rap yung mga tito ko pag lasing na. Dati sa bahay ni Pacquiao na imbitahan ka, di ba? Ang sabi nga sa'yo, dapat walang camera. Puta, nag-selfie siya, si Jinky nasa background, tumatay pa. Paano kung gayahin ka ng mga bata sa pagkain at tae? Tangina, mali yan pare, para ka talaga last section sa pampublikong paaralan, mahinang klase. Sa lahat ng issue may reaction, tanginang to loser type. Kung san-san ka nakikisawsaw, parang boodle fight. Sa manglungsod, wala sayong nakakalusot na article. Sobrang punggo, kaya mong humiga sa loob ng tricycle. Yung kanta mong papaya, ginamitan mo ng payola para mapanood namin sa cable. Speaking of payola, yung height mo parang payola kasi under the table. Masyado kang maliit. Pang toddler pa yung damit. Siguro pag sinuchupa ka ng asawa mo, nakapatong ka sa rep. Tangina. Sponsor na daw siya ng yung alak ni Aklas. Ano yun? Yung Ipis beer, tangina, pakul. Di mo ako kaya mag-isa, dagul. Ako tangina panggera, ikaw tangkinang gasul. Para akong T-Rex, lahat ng biktima patay. Para ka rin T-Rex kasi maikli mga kamay. Para akong bulldog, madugo kung mangagat. Para ka rin bulldog, para ang bulldog maglakad. Pagdating sa ring, para ako si Tyson, magaling at mabenta. Pagdating sa ring, para ka rin si Tyson, ang sakit mo sa tenga. Hindi mo kaya magsulat ng ganon. Kaya wag ka naman ibago. Pinakita ko lang sa mga tao na marami nga tayong pinagkapareho, pero magkaiba tayo. Tingnan nyo, naiinis na to. Ayos yun. Yan na napapala, kakasip-sip ng bato. Sabi mo, I believe in Jesus, pero si Jesus hindi believe sa'yo. Wala na. Ito na yung sinasabi ko kanina, 'di ba? Sabi ko kanina, yung round 1 ni Apex, hindi ko pa masyadong nararamdaman, pero syempre kanya 'yon.
Pero yung round 2, ito na, umaangat na yung enerhiya, umaangat na yung power at level ng sulat ni Apex. Sabi ko na nga, babuelo niya yung round 1 eh. At ito, nagugustuhan ko na yung round 2. Walang kwentang nilalang. Alam mo, 30 ka pa lang. Alam nyo ba sa kuweba ni Badang may autograph nila Eva at Adan? Itong mga susunod kong bara, diretso sa tumbong. Ganito epekto pag nalulong. Di umaabot sa pangalawang stage na tournament, ang hilig kasi neto magmarunong. Alamat ka ng first round, ikaw yung naka-imbento ng gulong. Pero malalim na to ngayon. Sa sobrang dami na nagbaon. Ikaw ang alay ni Enigma para maswerte palagi ang taon. Gago. Wala na, tapos na. Para maswerte palagi ang taon, hindi mo maitatangge na ikaw na naman ang tatanggalin ngayon. Naging tatang ka na lang, hindi ka na tatangkad at tatanggalin kampyon. Tangina, ang bigat nun. Kailangan pa ba nating i-explain yung round 2 ni Apex? Tangina, ang bigat nun. Ang bigat nun, ang lakas nun. Sobrang nag-level up from round 1 na ganun lang yung performance. At para sa akin, sakto yung binigay ko na puntos dun sa round 1 niya kasi sabi ko nga, di ba, parang buwelo lang ni Apex yon. Parang tinatansya niya yung crowd kung paano niya makukuha. At ayun, successful, ginawa niya, binaliw niya yung tao sa round 2, guys. Ang bigat na mga binigay niyang bara, mga pinarinig niyang bara. And para sa akin, enough yun para masabi na sobrang sabi natin 2 steps ahead yun. Para 2 steps ahead yung performance ni Apex dun sa round 1 niya compared dito sa round 2. Nagustuhan ko yung sinabi niya, marami tayong pinagkapareho pero magkaiba tayo. Gusto ko yung scheme na yon. Nagustuhan ko rin yung mga jokes niya, yung sa sobrang liit mo, yung about sa liit, so sa height jokes, nagustuhan ko rin yon. Tapos yung ender niya na yung tatang, no? Tanginang lupit nun, tanginang ganda ng mga salita na ginamit niya doon ni Apex doon. So para sa akin, it's a 10-6, malayo. Sobrang layo ng agwat ng round 2 nila. Si Badang medyo nawala na yung humor, 'di ba? Nawala na yung andun pa rin jokes pero yung sense or yung humor medyo bumaba. Si Apex naman naging 2 steps ahead yung performance niya compared dun sa round 2. So it's a 10-6. Sobrang layo nun para sa akin. Sobrang binadibag ni Apex si Badang sa round 2. No, kung yung round 1 dikit pa, pero yung round 2, malayo na yun. No? So, 18 to 13 in favor of Apex sa rounds 1 and 2. Kasi 7 and 6, 13 yun. Tapos 8 and 10, 18 yun. So, 18 to 13, rounds 1 and 2 Apex. Round 3. Yung mga tira mo sa akin, hindi tumatama, puro daples. Matanda ka na matanda, putang ina mo, bakit hindi ka mag-bless? Mag-ingat ka, ha? Pag-aalis ka, iwan mo sa akin yung girlfriend mo si Basya, ha? Kakantutin ko siya. Ganto, oh. Ganto, oh. Ganto. To. Kaya bilib na bilib ako sa girlfriend mo. Didila lang ng itlog ko, naglalagay pa ng lip gloss. Kaya pag nagkikita sila ng itlog ko, ang tawag ko doon, meatballs. Bars. Kaya patay ka dahil ako pinakawalang MC rito na hindi na kailangan mag-GG na rapper. Dahil pag akong bumabatel, kaya kong palabasin lahat ng mga kupal na keyboard gangster. At kaya kong pasakitin ulo nyo, pati ulo ng mga fans mo. Kaya ko kayong buwisitin habang buhay sa pamamagitan ng papaya dance ko. Papaya, putang ina ka. Nang dahil sa iyo, tinitira ko nila. Ikaw ba talaga tunay na joker? Baka nagpapatawa ka. Multi ka ng multi pero yung anak mo iniwan mo siya. Irresponsable ka tanga. Magaling ka lang gumawa ng kanta pero wala kang kwentang ama.
Buti pa yung syota mong bakla na si Boslot, suportado mo siya. Nang kantot, salsal, kantot sa araw-araw sa puwet, at araw-araw din na pagtsupa. Kaya kahit itago mo yung pagbaho mo, tangina sisingaw pa din. Di ba pag pumatol ka sa bakla, tangina mo, bakla ka na rin? Ano bakla? Ano pinagmamalaki mo? Yung maliit na pagkatao mo? Ano pinagpapaaral mo sa punsong kapatid mo? Yung pagpapatsupa mo? Tangina ka! Wala kang karapatan magalit. Bakit? Titi ka ba? Wordplay. Gago to sa Apex. Tangina ka! Wala kang karapatan magalit. Bakit? Titi ka ba? Wordplay. We don't talk, ina mo! We used to do wordplay ulit. Kaya sa'yo na ang wordplay mo. Akin na yung mga related na istorya. Kaya pag hinalintulad kita sa hayop, wala kang katulad, hayop ka. At speaking hayop, nagkwento to sa mga nakantot niya. Ang pinakamahirap niya daw na kinantot, baka. Sabi ko, bakit? Isipin mo, dedede ka sa baba, kakantot ka sa likod, pupunta ka sa harapan para magpatsupa. Ang hirap nga. Kaya wala akong pakialam kahit sabi mo na wak ako at laging talo sa flip-top, okay lang yun. Malaki na naman ang imbag ko sa saya ng hip-hop. Kaya wag mo akong sisihin kung bakit nandyan ka pa rin sa inaakita mong bangin ng matarek. Kaya ka lang naman nakakasabay sa karir ko nahatak mo kung pabalik. Alimango. Kaya hindi ko na kailangan magsulat ng matitinding rhyme. Dahil sa katulad mong walang kwentang rapper ay wala akong time! Okay, nakabawi. Kahit pa paano, nakabawi si Badang. Pero para sa akin, hindi pa rin ganun kabigat yung mga punches niya o yung mga bara niya papunta kay Apex. Siguro, nakabawi siya from round 2 lang kasi, di ba? Para sa akin, nawalan talaga ng sense yung round 2 ni Badang. Pero pagdating sa round 3, nakabalik naman siya agad. At para sa akin, nabawi niya yung round 3 niya coming from round 2, no? Parang nabalik niya yung power tsaka energy dun sa round 1 na pinakita niya dito sa round 2, no? Possible nga ito yung pinaka naging malakas ni Badang pero when it comes to punches counts, haymakers count, I think yung round 1 and 3 is same, no? Yung yung umangat lang dito yung humor, yung stage presence ni Badang 'di ba? Pero yung punches counts medyo same lang do sa rounds 1 and 3. So, yun. I-scorean ko na to. Bigyan ko na to ng 7 points. So, final score ni Badang dito is 20. No? All 3 rounds. 7, 6, 7 yan. 20 points para kay Badang. Si Apex meron ng 18 sa 2 rounds 8 tsaka 10. So, pakinggan natin yung round 3 ni Apex. Autistic talaga. Ulo lang pangit mo, Badang. Pinakapogi mong picture, waki ko pa lang. May alam akong paraan para galangin ka naman. Magretiro ka na please para sa aming kapakanan. Malamang ito na ang pinakaeng-eng kong kalaban. Paborito niyang rapper si DMX pero di niya alam yung spelling ng pangalan. Sa kabila ng lahat na gusto mangupal sa kanya at manulak, mga kalaban na gusto mangupak, mga haters na gustong lagyan yung ilong niya ng bulak at makita siyang kasama sina Biggie at Tupac, di niya iniisip lahat yon. Kasi wala siyang utak. Pag 4 plus 3, ang sagot niya 7 kasi laging tinatandaan. Pero pag 3 plus 4 na ang tinanong kay Badang, hindi na alam. Gago. Kaya sa personal, nakakalito kausap to. Sabi niya sa Facebook, wala kayong magagawa. Ganito lang kaya ng utak ko. Yan. Ganyan magsalita ang asinsadong tanga. Dati-rati, bobo ka lang, ngayon aminado ka na. Ito ay mas tunay pa sa tunay. Hindi lang totoo pag inakyat ko ang pride mo, tumalon ako pababa sa IQ mo, siguradong bali-bali yung buto ko. Tingnan niyo yung sinabi ko, hindi alam. Ang sarap mong insultuhin ng pang matalino kasi nakangiti ka lang. Pumunta kami na Starbucks para magpahangin. Sabi niya, di pa daw siya kumakain. Tanginan to, umorder ng mocha frap tapos sinabaw sa kanin. Kaya paano mo masasabi na hindi ka tanga? Sa panaginip mo, nag-homeschool ka tapos na-kick out ka pa. Basta maging veteran
veteran sa game, okay lang daw kahit walang pera tsaka fame. Kinalabasan, pinakasalan yung labandera nila Ken. Nakita ko asawa nito na kung nag-uumapaw sa kakyutan. Joke lang, mukha siyang mamaw, alam mo yan. Para siyang butas na bola, huwag kang mag-alala, walang aagaw sa'yo niyan. Pag tinanong niyo sa datihan at baguhan kung may ambag siya, ang isasagot namin wala. Mababa ang tas niya. Napag-iwanan na walang bilang, di mo nga alam na may hashtag na. Mapa old school, new school, grade school, bagsak ka. Utot nito pang Meksikano. Supot pa to panigurado. You put dano in veterano. Si Badang, wala nang dapat pang patunayan. Sa flip top, walang kamatayan dahil bawat laban pangkabuhayan. Kasi sabi ng iba, immortal ka, di ba? Pero kailanman hindi ka nakasulat ng mga obra na panggiba, oo. Matagal ka na sa laro, pero pagdating sa isa buhay, tutorial lang kita. At kahit kailan Putang hindi ina. naging inspirasyon to, ikaw lang ang veteranong walang pamana para sa henerasyon ko. Tang ina. Ang galing talaga ni Apex sa ano yun, alam mo yun, yung pagdidikit-dikit ng mga elemento. Nagpakita siya ng mga jokes doon, tas mga bars, yung pagiging technical niya pa. So, ang galing ng mga transitions ni ni Apex from one element to another element, no. So, ang galing talaga kanina lang tumatawa tayo, 'di ba? Tapos biglang sumeryoso na hindi natin nalalaman kung paano nangyari 'yon. So, ang galing ni Apex doon. Pero comparing to his strongest round sa round 2, I think yung round 3 is hindi siya naging ganun kalakas, no. Siguro bumaba lang ng one step yung performance ni Apex sa round 3 compare dun sa round 2, no. So, ayun, pero overall kitang-kita naman, no, naging effective talaga lahat ng mga angles ni Apex, at para sa akin naging direkta yun lahat talaga kay Badang. So, ayun, kitang-kita, malinaw yun na nakuha talaga ni Apex yung battle na to, at especially yung round 3. So, bigyan ko ng 9 points yung Apex sa round 3 kasi feeling ko hindi umabot yung round 3 performance niya dun sa pinakita niya sa round 2. Strongest round ni Apex yung round 2 para sa akin. So, ayun, 27 yun, I think. Ayan, 27 to 20 in favor of Apex all 3 rounds. Uno versikulo 5. Isa po ay 2017 ang laban. Apex vs. Badang. Isa pang best para sa kanilang pareho. Flagtapagingay. Botan Jurado advancing sa tournament. 7-0 magingay para ay Apex. Salamat sa lahat ng pumunta. Abangan nyo lahat ng babattle. Thank you. Pala, yung album ko malapit na lumabas. Alauna. Okay. Judges. Damsa. Sobrang lakas ni Badang, sobrang lupit ni Badang. All 3 rounds Apex. Gago. Maganda yung ginawa ni Badang, entertaining, pero kung technical, tsaka isa buhay tournament to, mas pasok dun yung ginawa ni Apex. Pero kung ibang battle siguro, kung interdivision, pasok dun yung ginawa ni Badang, pero isa buhay pa rin, all 3 rounds Apex. Malinaw naman talaga. Ayun, ang binoto ko si Apex. Pareha silang may mga nakakatawang mga punchline, pero kasi paramihan ng tumamang suntok. Yes. Kay Apex. Yan Apex all 3 rounds, pareho silang nakaka-entertain, pareho silang nakakatawa, kaya panalo na naman kayo. Pero sa laban na to, Apex. Magaling si Badang, kaya binoto ko sa Apex. Tangina. Round 1, pare, ang ganda. Round 2, ang galing. Parang hirap pumili. Round 3, timira si Badang. Kala ko panalo na siya eh. Buta may round 3 pa pala si Apex. Badang, alam mo, panalo ka na eh. Kaso nga lang, may round 3 pa si Apex. Talo ka na. Hindi, panalo ka sa akin, Badang. Kaso, iba si Apex, talino ginamit. Iba yung galing tsaka mukha eh.
So, ayun. Gago to si Saito. Pinatagal pa yung judgment eh. So, ayun. Unang battle sa bracket B. Apex versus Badang. Para sa akin, naging maganda naman yung pag-review ko dito. Sa preference ko, naging naayos ko naman yung pagkakahimay dito. Yung mga opinions ko na sabi ko naman. So, ayun. Sana nagustuhan nyo yung review ko dito sa Apex Badang. Next up is Sayad versus Omar Baliw ata to. Hindi ko sure. Pero basta next na yung Sayad. Tapos yun. Kabang-abang na yung 3 battles na parating dito sa bracket B. Andito na si Mot eh. Diba? Alam nyo naman. Mot is my number 1. Alam nyo yan. Alam nyo yan. Sas kasali pa si Mot sa PSP. Sa pangil. Kalaban niya agad si J Black. Na alam naman natin na champion versus champion agad. Isa buhay. 2017 champ si Mot at isa buhay 2021 champion naman si J Black. So, napakagandang salpukan yun sa PSP sa February. So, ayun. Kita-kits tayo sa next na review sa Sayad vs Omar Baliw. Siguro bukas. Hindi na kaya ngayon eh. Hindi na kaya ngayon. So, bukas, reviewin natin yan. So, ayun. Kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.